sa inyo. Bonus tips. Huwag hayaan nakatiwangwang ang inyong gamit sa lamesa ng kainan. Ang mga gamit tulad ng cellphone at wallet o anumang uri ng gadget, huwag ikalat at ilagay lamang sa loob ng bag. Maging alerto sa paligid. Pakiramdaman kung may mga matang nakamasid sa inyong gamit. Kung may kahina-hinalang kilos sa loob ng kapihan, ipaalam agad sa gwardya upang matiktikan ang kilos at galaw ng bawat customer. Dito sa T3, ang mga sumbong agad naming inaaksyonan. Isang suspendidong pulis ang inireklamo sa amin ng pambubugbog, panunutok, paghampas ng baril, at patuloy na pagbabanta sa isang service crew na si John Carlo Abuan. Ang selosong pulis ay si P.O.2 Gilbert Peralta. Mainit daw ang ulo dahil si John ay ang lalaking ipinalit sa kanya ng kanyang dating nobya na noong sila pa ni P.O.2 ay pinagmamalupitan naman ng pulis. Kasama natin ngayon sa studio si John Carlo. Magandang hapon sa iyo, John. Ngayon po. Ano ba nangyari? Kailan ba nangyari ang insidente na yan? Sunday po. Sunday? Umaga. Ano yan? 9 Sa AM. bahay ng girlfriend mo? Ano? Opo, sa bahay po. Bigla po siyang pumasok na, sir. Tapos, yun po, sinapang niya ako. Okay. Tapos, Pero break na sila ng girlfriend niya, Opo, ano? wala na po talaga sila. Ayaw talaga ng girlfriend na. Ay, Kasi nga anong po gusto niya? nananakot. Anong gusto niya bang mangyari sana? yun nga po, yung nananakot nga po kasi itong tao na to. Pinatakot niya. Para Ano nangyari sa ulo mo? pinukpok po ang baril, sir. Pinalo ng 9mm sa ulo. Akala nga raw niya mahimatay siya. Buti nga po nakatakbo. Tapos sasabi mo, kakalad ka rin ka ba sa loob ng sasakyan? Yes, sir. Sa loob mismo ng bahay ng girlfriend mo. Opo. Anong ginawa ng pamilya ng girlfriend mo? Wala nga rin po. Wala sila natakot. Anong May ginawa baril ng po eh. kapitbahay sa lugar ninyo? May baril po kasi. Anong baril? May baril. Malaki pa ba sa iyo yun? Opo. Okay. Pero mas gwapo ka. Armado. Siyempre. Yun ang lamang mo. Okay, sige. Tsaka mas mabait. Hindi naman nadadala yan sa baril. Yeah, kaya yung nga. babae, kailangan suyuin at hindi Yeah. pwedeng takutin. Ganyan. Yan ang tandaan mo, ha? Dandy. 101. Nasa linya po ng aming telepono ngayon si General Samuel Pagdilao ng CIDG Camp Crame. Magandang hapon po, General Pagdilao, sir. Magandang hapon po sa iyo, Erwin at kay Ben at sa mga tagapakinig at Yes, sir. mga nanonood ng inyong programa. Opo, nasa studio po namin ngayon, General Pagdilao, sir, itong si John Carlo Abuan na biktima po ng pamamalo ng baril sa ulo at pananakot po nitong, itong si P.O.2 Gilbert Peralta na miyembro daw ng CIDG pero ngayon po ay suspendido, General Pagdilao, sir. Ang, Opo, sige po. tama po yan. Nag-check po kami sa records natin at yan nga pong pulis na yan na suspendido mula po nung last year at hanggang Abril. So 6 months po ang suspension ipinataw sa kanya na ombudsman sa kaso pong ipinail noong pong 2008 pa. So nakakalungkot po at serious physical injuries po yung kaso na ipinail sa kanya. Ito po ay nangyari doon sa in the performance of his duty. Nabugbog po niya yung mga inuli nila. Siya po ay kinasuhan kaya nga po siya suspendido. Ito na naman, sir. Sir, ang tanong ho natin kasi, ito yata yung ginagamit niya, yung kanyang baril. Service firearms. Ito ho ba ay service firearm? Ito ho ba ay personal niya, General Pagdilao, sir? Palagay, titingnan po natin, pero sa palagay ko po, personal yan. Sapagkat pag suspendido po ang isang pulis, kinukuha po yung badge, kinukuha po yung service firearm. Opo. So sa kamatuwid po, ito pong nangyari nito, iimbestigahan po natin. Opo. Pinapunta ko na po dyan yung ating mga investigador para alalayan po si John. Opo. At para po malaman yung mga circumstances at agaran po natin magbigyan ng action itong reklamo ni John laban dito kay Peralta. Kasi General? sir, Okay, sige. kasi sir, kanina Tolben at General Pagdilao, sir, abay hindi pa nag-uumpisa itong programa ho. Panay na ang text itong P.O.2 Peralta na ito, tinatakot yung girlfriend, tinatakot ito si John na Abuan, sabi, pagkatapos ng T3, ha? Lagot ka sa amin. Ay, kinakailan siguro samahan kita. Oo. Oo. Ayun ang panakot niya, sir. Aabangan daw niya itong John. Opo. Kaya nga po, pinaputi nating papunta ng ating pong mga investigador, mga kasamahan po natin, para po mabigyan kaagad ng assistance. Okay.
At kaagad po natin mabigyan ng action kung kinakailangan puntahan kaagad yan at hanapin yung si suspended policeman ay gagawin po natin. General, may talong lang ho ako, pangalawang beses na ho to. May ground na ho ba to para matanggal na dahil suspended na ho siya. The second time around, ito, pag napatunayan lahat yung akusasyon sa kanya, could it be na pwede na hong sibakin to para mawala na sa serbisyo to? Opo, meron na pong grounds dyan at sunod-sunod po yung ginawa niya. Ang pagkakasabi ko kanina, pati ho yung girlfriend niya, nabugbog rin. Opo. So, yan po isasama natin sa ating pag-iimbestiga. Para po bukod sa criminal case, ay mag-file din po tayo ng kasong administratibo. Kung titingnan po natin ang conditions sa pag-suspended siya. So, anyway, ito pong criminal case ay ipafile po natin for serious physical injuries. Tingnan din po natin kung ang kanyang firearms ay illegal, meaning hindi po lisensyado, so pwede pong file niya ng illegal possession of firearms. At yung threat, titingnan rin po natin yan. Titingnan po natin lahat ito sa pamagitan po ng pag-imbestiga dito kay Jan. General, meron ho tayong magagawa dyan. Total, suspendido naman siya. Baka pwede ho ma-check natin kung meron ho siyang license na firearms o sidearm na tulad ho ng 9mm na pinalo ho sa ulo nito para madagdagan ng kaso doon ho sa baril na ginamit niya na wala namang lisensya, kung walang lisensya. Opo, yan nga po yung gagawin natin. I-record check po natin yung kung meron siyang personal na baril. Opo, sapagkat sabi ko nga po kanina, ang SOP po natin dyan, pag suspended ang isang policeman, yung badge niya, pati po yung baril, ay kinukumpiska po sa kanya. Okay. So, sir, Sinek naman po natin sa ating police sa CIDG, dyan po sa Quezon City, ayan po yung nagawa ng Manila. sir, nabanggit nyo kanina, nagpadala na kayo ng investigador para maimbestigahan ito or gusto ho ninyong sasamahan na lang namin ito sa CIDG Camp Crame, sir, sa Lunes? Ngayon na po, papunta na po dyan Ayun. yung aking mga pulis. Nabigyan ko na po yung instruction ng ating nandito na. hepe po ng CIDG dyan po sa Ay, nako. Quezon City. Ay, nako, General Thank Pagdilaw, you. sir. Napakabilis ho ng aksyon ninyo. Yan. Maraming salamat po, General Sammy Pagdilaw. Mabuhay po kayo at magandang hapon, sir. Maganda. Antakin mo, susunduin pa. O, susunduin pa ng investigador. For the first time, gagawin sa Hanapin T3 nyo ngayon. Tuturo ko Yan. ngayon yung Piotr Peralta. Yan ho, ang bugbog sa akin. Alam mo ba kung saan nakatira yan? Hindi ko po. Hindi pa. Sus Maria. Pero lagi lang pa pag-alagal sa bahay ng girlfriend. Ganun ba? Para siyang asong ulol na nagbabantay. Sige, may gagawin tayo. May bubulong ako mamaya pagkatapos ng T3. Tayo lang mag-usap. At saka ito, Tolbert, paalala doon sa mga kagaya ni Jan. Ha? Oh. Yan ang sinasabing pag-ibig. Pag pumasok sa puso ni Yan. naman, hahamakin ang Mukhang lahat kahit na mas- palo ng baril sa ulo. Ano ba? Pero mukhang mas maskulado ka. Ha? Ha? Hindi, mas malaki yung pulis eh. Mas malaking pulis. Oo, siyempre. Pero mas tapyas naman ang katawan mo. Yan ang sinasabing hahamakin ang lahat. Chest out mo. Tingnan. Ito yan. Ayan. Anyway, sa aming pagbabalik, ang mga nabigwasan ng T3 at ang problemang nasolusyonan, abangan! Bakit nasibak si NBI Director Magtanggol Gatdula? Ang operasyon ng PNP at ang nagbulgar na NBI kidnap for ransom, may patikim kami, abangan! Don't go away, magbabalik ang T3 dito sa TV5.